Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagkatalo ng ilang malalaking traders o tinatawag po natin na whales matapos po nilang subukan na kalabanin si XRP. Sa halip na kumita, sila pa ang nalugi ng malaki dahil sa isang biglaang pag-angat ng presyo. Kaya pag-usapan po natin ng detalyado kung paano nga ba nangyari ito, bakit po sila natalo at ano ang pwedeng maging epekto nito sa market ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa pinakaunang katanungan kung ano po ba ang ginawa ng mga whales laban kay XRP. May ilang malalaking traders na tinatawag po na whales ang nag-short position laban kay XRP. Ang ibig sabihin po ng short ay tumataya po sila na babagsak ang presyo ng isang asset. Naglagay sila ng malalaking taya na umaabot po mula 40,000 hanggang 100,000 XRP bawat isa. Ang kanilang plano ay kumita kapag bumagsak sa XRP, pero iba ang nangyari. Sa halip po na bumaba ang presyo, tumaas ito at nag-trigger ng liquidation. Kaya ang impact po nito ay napilitan po silang magsara ng kanilang mga positions kahit lugi. Kaya imbis na panalo, naging malaking talo para sa kanila. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na ang maling timing ng shorting ay pwede pong magdala ng instant na pagkalugi. Kaya ang possible impact po nito sa market ay kapag maraming shorts ang nalulugi, nagiging mas madali para sa presyo ng isang coin tulad ng XRP na manatiling matatag o tumaas dahil nababawasan ang downward pressure mula sa shorts. Ngayon ay paano po nabigo ang short attack? Ayan, the failed short attack. Yan. Pero bago yan, basahin po muna natin yung post dito ni Saif Crypto. Yan. Sabi niya rito, shorts getting rigged. Whales tried to bet against XRP with massive shorts. Yan. Negative 100K. Yan. Negative 65K, negative 54K, negative 40K XRP. But instead of profit, they got wrecked. Boots forced to close with huge losses. The battlefield isn't against XRP. It's against the shorts. Kaya yan, meron pa siyang pinakita rito ng mga transactions po sa short trading positions or short trade positions ng mga whales. At ayan, kitang-kita po natin na yung mga amount is kulay red. Ayan, red, negative. Ayan, mga negative kapag red po yan is yung color coding, standard na color coding. Kapag red po yan is talo. Kapag green ay yan po yung profit. Yan, in profit. Kaya yan, ang lalaki ng kanilang talo. Yan, nangyayari ito habang si XRP po ay nasa pagitan ng presyo na $3 hanggang $3.30. Ang mga whales po ay nag-cluster ng kanilang malalaking shorts malapit po sa mga key levels. Para sa kanila, ito ay magandang pagkakataon para makuha ang inaasahang pagbaba ng presyo. Pero kabaliktaran ang nangyari. Umakyat po ang presyo ng XRP, nag-trigger ng stop losses at pinilit ang mga short sellers na magsara ng position. Ang automated bots at saka trading algorithms ay mas lalo pang nagpabilis ng pag-akyat. Kaya ang inaasahan nilang biglaang bagsak ay nauwi sa isang chain reaction ng liquidations. Kaya ang possible impact po sa market ay ang ganitong klaseng short squeeze ay pwede pong magpataas ng confidence ng ibang traders at magdulot ng mas maraming pagbili.
Dahil dito, posibleng magkaroon ng mas matibay na suporta sa presyo ni XRP. Ano naman po ang nangyari sa presyo habang nagaganap ang liquidation? Ayan, sa oras po na nailabas ang balitang ito, si XRP ay naglalaro sa presyong $3.01. Pero sa loob ng araw na yan or araw na ito ay umiikot po siya sa pagitan ng 3.05 hanggang $3.30. Ayan, yan po pala yung presyo nung naganap yung liquidation, 3.05 to $3.30. Yan, ayon po sa data ng mga derivatives trackers, ang biglang pag-akyat ay nag-trigger po ng massive liquidation. Ang pinakamalaking liquidation ay nangyari po sa bandang $3.14. Dito marami pong shorts ang tuluyang nabura. Nakaapekto rin ito sa liquidity ng market dahil nagkaroon ng mabilis na crunch bago bumalik ang presyo sa paligid ng $3. Ngayon, ang possible impact po nito sa market ay ang paglabas ng malaking shorts ay nagbigay po ng mas malinis na galaw para kay XRP. Sa madaling salita, mas kaunti po ang pressure na magpababa ng presyo, kaya mas maluwag ang posibilidad ng future rally. Ngayon ay bakit po natalo ang mga shorts? Ayan. Dalawang dahilan ang pangunahing nakapinsala po sa kanila. Una ay inipon nila ang kanilang short orders malapit sa obvious na support levels. Kaya ang problema po rito ay naging malinaw kung saan sila naglagay ng position. Kaya naging target sila ng mga malalaking buyers at saka trading booths. Pangalawa, ang automated trading systems ay nag-amplify ng squeeze. Sa madaling salita, ang maliit na pag-angat ay naging isang mabilis at malakas na rally dahil sa sabayang galaw ng booths. Kaya imbis na bumaba po sa XRP, mas lalo pa itong umakyat. Kaya ang possible market impact po nito ay kapag nakikita ng ibang traders na madaling maipit ang shorts, mas lalong nagiging risky para sa iba na mag-short kay XRP. Ibig pong sabihin ay mas mababawasan ang dami ng traders na tataya sa pagbaba ng presyo, kung saan ay pabor sa XRP bulls. Yan, sa mga XRP bulls. Bilang panghuling katanungan ay ano po ang ibig sabihin nito para kay XRP sa hinaharap? Ang nangyaring liquidation wave ay may dalawang malinaw na kahulugan. Una, para po sa mga short-term traders, malinaw na delikado ang mag-short kay XRP kapag mataas ang volatility. Sa ngayon, ang presyo po na $3 ay nagiging psychological support level at posibleng maging sentro ng susunod na laban sa market. Pangalawa, para naman po sa mga long-term holders, nakabawas ito sa pressure mula sa shorts, pero pinakita rin nito na sobrang bilis at lakas ng galaw na XRP kapag may squeeze. Ang ganitong sitwasyon ay pwedeng magdala ng mas mataas na swings sa presyo sa hinaharap. Ngayon, ang possible market impact po nito ay ang $3 na price level ay magiging critical. Kapag napanatili po ito ni XRP, maaaring magbigay ito ng lakas para sa panibagong pag-akyat. Pero kung mabasag, posibleng bumalik po siya sa mas mababang range. Ayan, bilang panghuli, para po sa akin, malinaw na ipinapakita ng sitwasyong ito na hindi po biro ang kalabanin si XRP. Ang mga whales na nagtangkang kumalaban sa kanya ay naipit sa sarili nilang laro. Ang short squeeze na ito ay hindi lamang po nagtanggal ng malaking shorts, kundi nagbigay rin ng mas malakas na suporta sa presyo.
Sa tingin ko habang patuloy na lumalabas ang ganitong klase ng galaw, mas lalo pang tataas ang respeto kay XRP bilang isang unpredictable pero malakas na asset. Kung trader ka, dapat maging maingat sa pag-short dahil kahit mukhang obvious ang support level, pwedeng ito mismo ang maging dahilan ng malaking pagkatalo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.